Sa mga mabagsik na mandaragit sa American Southwest at disyerto ng Mexico, kadalasang nangunguna sa listahan ang mga ahas na may kalembang. Ang mga malulupit na reptilyang ito ay mabagsik sa kanilang kaibuturan. Dala nila ang lihim na kilos ng isang multo at kayang umatake ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. At higit sa lahat, taglay nila ang hemotoxic na lason na literal na gumagana na parang isang biolohikal na sandata. Isipin mong taglay mo lahat ng nakamamatay na katangiang iyon. Ang buhay mong dominante, nauwi lang sa pagkawasak dahil sa isang baliw na ibong ganito tumakbo. Ay, sorry, maling clip. Kailangan ko muna kausapin ang anak ko. Ibig kong sabihin, editor, na tumatakbo ng ganito. Itong mabalahibong panganib na may tuka na parang punyal at katawan na dinisenyo para sa bilis at matalim na liko, hindi lang basta tinalo ang rattlesnake. Lubos nitong pinapahiya ito. Mula sa pagdakma na parang walang laban na daga hanggang sa pagpagpag na parang patay na manika. Hinahatak nito ang tagpo sa malupit na palabas ng pangingibabaw. Bago tuluyang lamunin ang isa sa pinakamapanganib na reptilya na parang simpleng merienda lang. Kilalanin ang pinakawalang galang na ibon ng disyerto, ang roadrunner. Isang kawan ng pugo ang tumutuka sa gilid ng kalsada, kalmado at walang alala. Pero maniwala ka, hindi sila dapat kampante. Hindi pa nila alam, mayroong nasa paligid nila na hindi maganda. Isa itong roadrunner. Hindi kayang tapatan ng pugo ang bagsik ng mandaragit sa disyertong ito pagdating sa pangangaso. Tahimik at matalim ang pokus ng ibon habang dahan-dahan itong gumagapang sa likod ng bakod na parang multo sa sobrang tahimik. Nasa likuran na ito ng kawan, abala pa rin sa pagkain at hindi na mamalayan na tinutugis na sila ng kapahamakan. Pagkatapos ay umatake, ang roadrunner biglang sumulpot mula sa likod ng bakod at tumalon diretso sa kawan. Pero nagkamali ito. Sumabog sa ere ang mga pugo sa isang iglap, naglaho bago pa man mahuli ng roadrunner gamit ang mga kuko nito. Sayang at hindi talaga ito marunong lumipad. Kung kaya lang sana, wala sanang laban ang mga pugo. Parang isang malungkot na kapinsalaan sa ebolusyon, hindi ba? Spoiler alert, hindi dahil sa pakpak na panglipad ang nakuha ng roadrunner, kundi isang mas mabagsik at mas nakamamatay pa. Sige, pupuntahan natin yan mamaya. Pero una, bigyan muna natin ng tamang pagpapakilala ang mga kakaibang ibon sa disyertong ito. Geococcix californianis, na tinatawag ding mas malaking roadrunner, ang chaparro cock. Ang ground cuckoo, kilala ring tagapuksa ng ahas, ay isang mahahabang paa na ibon mula sa pamilya ng cuckoo na matatagpuan sa timog kanlurang Estados Unidos at Mexico. Sa nagbabagang disyerto, ligaw na masukal na mga lugar at malalayong bahagi na may mga nagkakalat na puno, nabubuhay at namamayani sila doon buong taon. Mas malaki ang ibon na ito kaysa karamihan sa pamilya nito at ito rin ang pinakamalaking cuckoo sa Amerika. Kayang lumaki ng humigit kumulang 20 hanggang 24 na pulgada ang haba at tumitimbang ng nasa pagitan ng 8 hanggang 15 onsa. Magkakamukha halos ang mga lalaki at babaeng ibon ng uring ito, bagaman mas maliit at magaan ng kaunti ang mga babae. Kayumanggi ang katawan nito na may itim na guhit, mapusyaw ang leeg at dibdib na may madidilim na linya at puti ang tiyan. Sa ulo, may maliit na kumpol ng balahibo na nakatayo kaya't matapang ang itsura. Di tulad ng ibang kuko na mahilig lumipad, karamihan ng buhay ng mga matitibay na ibong ito ay ginugugol sa lupa. Iyan ang kanilang pinakakilalang katangian, kaya tinawag silang roadrunner. Ito ay dahil wala silang maayos na nadevelop na breastbone keel na nagsisilbing angkla ng kalamnan sa dibdib na kailangan para sa paglipad ng mga ibon. Dahil dito, maliit ang dibdib na kalamnan at maikli. Bilugan ang pakpak ng mga roadrunner. Tama lang ang lakas nito para manatili sila sa ere ng ilang segundo bawat lipad at ginagamit din nila ito. Matagal nang dumadalaw ang pamilyang ito ng mga hummingbird sa isang pakainan sa kapitbahayan, kung saan sila'y kumakain, umiinom at nagkukwentuhan. Ngunit ang ingay na iyon ay nakaakit ng maling atensyon. Isang roadrunner ang nakakita sa kanila at hindi umalis hanggat walang nakuha ang pagkain. Itinutok ng tusong ibon ang tingin sa pagkain at yumuko, mistulang malamig ang dugong mamamatay. Nakatutok ito sa target at naghintay.
dahil di ito kayang magtagal sa ere. Naghihintay ito ng tamang oras hanggang may malas na hummingbird na bumaba sa kanyang strike zone, saka ito aatake. Biglang sumibat pataas ang mandaragit, sinakmal ang maliit na hummingbird sa ere at nilulon ito ng buo na parang mabagsik na hayop. Gayunpaman, hindi pa rin pinakamainam para sa mga roadrunner ang manghuli sa ere. Ang limitado nitong kakayahan sa paglipad ay isang malinaw na kahinaan, kaya binalanse iyon ng kalikasan. Dahil sa mahahaba at masel na binti na may zygodactyl na mga paa, madali para sa kanya ang tumakbo at mag-sprint. Ang zygodactyl na paa na may dalawang daliri sa unahan at dalawa sa likod ay X-shaped kaya nagbibigay ng mahusay na balanse at kontrol sa ibon habang tumatakbo. Bukod pa dyan, ang magaan at streamlined nitong katawan ay dumudula sa hangin na may kaunting pagtutol. Ang mahaba at mabalahibong buntot ay parang timon na nagsisilbing built-in na steering system. Tumutulong ito sa ibon na magpreno, mag-stabilize, at gumawa ng matutulis na liko nang di nawawala ang momentum para mas lumakas. Tumakbo ang roadrunner na ang ulo at buntot ay nakapantay sa lupa. Sa ganung posisyon, kaya nitong maabot ang pinakamataas na bilis na 42 kilometro kada oras, kasing bilis ng pinakamabilis na tao at mas mabilis sa karaniwan. Dahil dito, hindi lang ito ang pinakamabilis na ibon sa lupa na lumilipad, kundi isa rin sa pinakamagaling na mga ngangaso sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin nito, mula sa mga insekto, mapanganib na gagamba gaya ng black widow at tarantula, iba't ibang alakdan, butiki, alupihan, daga, squirrel, at lalo na iba't ibang uri ng ahas. Kasama rito ang ilan sa pinakanakamamatay na lason tulad ng rattlesnake na hindi talaga matatakasan. Ang diamondback rattlesnake ay pumupulupot, humihis at tumutunog ang buntot, handang umatake para takutin ang papalapit na roadrunner. Paulit-ulit umatake ang makamandag na reptilya, sunod-sunod ang mga kagat, pero ang roadrunner ay may mga reflex na talagang mabagsik. Maingat nitong iniiwasan ang mga atake gamit ang mahahabang binti sa pagtalon taas-baba. Pagkalipas ng ilang sandali, napagod ang ahas kaya bumaliktad ang sitwasyon dahil sa roadrunner. Ginamit nito ang matibay at baluktot na tuka para paulit-ulit tusukin ang ulo ng ahas at mag-iwan ng malalalim na sugat. Pagkatapos, sa isang mabagsik na galaw, sinunggaban nito ang ahas habang sumusugod, hinawakan sa ulo at binagsak sa mga bato sa ibaba. Binasag ang mga buto at nilupig ang isa sa pinakamapanganib na reptilya sa disyerto. May ilang lumang kwento ng mga cowboy mula pa noong unang bahagi ng 1,000, 900 na nagsasabing ganoon nga. Kapag nakakita ang isang roadrunner ng rattlesnake, kumukuha ito ng mga piraso ng cactus at inilalagay sa paligid ng ahas na parang bakod na may tinik. Ikinukulong ito sa lugar at hindi na makakilos ang ahas. Mas pinapadali pa nito ang trabaho ng roadrunner. Kapag masyadong malaki ang rattlesnake para sa isang ibon lang, minsan ay nagtutulungan ang mga roadrunner. Ang isa ay nililibang ang ahas sa harap. Hinahamon ito na umatake ng paulit-ulit at iniiwasan ang bawat pag-atake para mapagod ito. Habang ang isa naman ay palihim na lumalapit mula sa likod at tinutuka ang ulo ng ahas. Hanggang sa mahuli at matapos ang laban. Pag napatay na ang ahas, ang paulit-ulit na pagpalo nito sa bato ay may isa pang dahilan. Pinapalambot nito ang ahas para mas madaling lunukin. Kapag maliit ang nahuli, nilulunok ito ng roadrunner. Pero kapag malaki, kinakain niya ito ng paunti-unti. Maaaring kinain na ng roadrunner ang ulo ng ahas. Dahan-dahang nilulunok ng ibon ang buntot mula sa tuka nito, paisa-isa, hanggang sa tuluyang mawala ito sa tiyan niya. At hindi lang ahas, nakahuli rin ng daga ang roadrunner dito na mas malaki kaysa sa karaniwan niyang kinakain. Sinusubukang lunukin ng mabagsik na ibon ang biktima sa marahas na pag-ugoy ng leeg habang nakabitin pa ang buntot nito sa tuka. Nakakatakot, kulang pa ang salitang iyon para ilarawan. Bukod sa paghuli ng hayop, kumakain din ang roadrunner ng mani at buto. Dahil mahirap makahanap ng tubig sa disyerto, kinukuha nila ang likido mula sa pagkain kaya nananatiling hydrated kahit sa matinding init at tagtuyot. Hindi lang iyon, ang roadrunner ay may maliit na bahagi ng balat sa ilalim ng kanilang baba na walang balahibo at pinapaypayan nila ito na parang pamaypay para maglabas ng init kapag tirik ang araw. Pero ang matinding init ay hindi lang ang hamon sa disyerto. Paglubog ng araw, ang totoong banta ay ang lamig.
Para malabanan iyon, ang mga roadrunner ay nagtutungo sa likod ng mga bato o makakapal na halaman para harangan ang hangin. Sa umaga, humihiga silang patagilid sa lupa ng 2-3 oras. Inihaharap ang likod sa araw para mapainit ang lamang loob. Ang mga batang roadrunner ay mag-isang namumuhay sa unang taon nila. Pagsapit nila ng 2 o 3 taong gulang, naghahanap sila ng kapareha at bumubuo ng pangmatagalang ugnayan. Sa katunayan, hindi tulad ng maraming ibang ibon o hayop, hindi lang sila nagkakapareha para magkaanak. Ang pagkakapareha ay parang oras ng paglalapit tulad ng ginagawa ng mga nanliligaw. Hinahabol ng lalaking roadrunner ang babae, iginagalaw ang buntot, nagpapakitang gilas sa akrobatiko at nagdadala ng regalo tulad ng pagkain o materyales sa pugad, gaya ng dayami, balahibo o balat ng ahas. Kapag tapos na ang pag-aasawa, ang magkapareha ay magtatayo ng sarili nilang pugad o kaya'y kukunin ang isang iniwang pugad. Karaniwan, ang mga ibon tulad ng uwak o mockingbird ay nangingitlog ng 3 hanggang 6 at binabantayan ito ng 20 araw hanggang mapisa. Sa loob ng 50 araw, nananatili ang mga bagong pisang sisiw sa mga magulang. Ngunit sa 3 linggo, kaya na nilang makahabol ng biktima at kumain mag-isa. Sa loob ng maraming siglo, ang mga roadrunner ay nababalot ng pagkahumaling at mga kwento ng tao. Katang-isip lang karamihan dito. Sa ilang tribong katutubong Amerikano, pinaniniwalaang nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu ang roadrunner. Sa Mexico, naniniwala ang tao na nagdadala ito ng sanggol, gaya ng white stork sa Europa. Ayon sa mga Anglo-settler, kayang gabayan ng roadrunner ang mga nawawalang manlalakbay pabalik sa landas. Ang matagal na pagkahumaling na iyon, na madalas di maintindihan, ay maaaring dahilan kaya naisipan ito ng Warner Brothers. Gumawa ng cartoon noong 1949 na orihinal na tinawag na Fast and Furious. Nakalaunan ay naging palabas na roadrunner. Isang tusong coyote ang paulit-ulit na sumusubok hulihin ang roadrunner. Pero laging mas mabilis ang ibon. Nakakatawa, sa totoong buhay mas mabilis talaga tumakbo ang coyote kaysa sa roadrunner. Kaya mali ang premise ng palabas. Hindi ibig sabihin na di makakatakas ang roadrunner sa coyote. Hindi niya ito matatakasan sa mabilis na pagtakbo, kundi sa maikling paglipad para makalayo. Ginawang cultural icon ng cartoon ang roadrunner sa United States. Ngunit naging madalas din silang target ng iligal na pamamaril. Bukod pa dyan, ang mga modernong banta sa mga ibong ito ngayon ay kinabibilangan ng pagkawala ng tirahan, lumalawak na mga urbanong lugar, at banggaan sa mga sasakyan dahil madalas silang tumatakbo sa mga sementadong kalsada at napapalapit sa mga tao. Sa kabila ng lahat ng iyon, nananatiling malakas ang kanilang bilang na may higit sa 1 milyong mga ibon na nagpaparami kaya't ligtas pa rin ang kanilang uri sa kategoryang Least Concern sa International Union for Conservation of Nature Red List. Ibig sabihin, matagal pa bago tumigil ang mga rattlesnake sa pagkapahiya at pagtadyak na nararanasan nila mula sa malulupit na ibong ito. Walang galang, hindi ba? Ginagawang parang laruan lang ang tinatawag na ahas ng bangungot. Ano sa tingin mo? Ibahagi ang opinion mo sa comments. Kita tayo sa susunod. Paalam!